morning, Good morning. everyone. Ito na sasagot. So, as a businessman, bawat isang business component mo, o bawat isang business na tinayo mo, dapat magkaiba sila. Another reason din ng failure sa business na napapansin ko, ako man mismo ay ganun din, no? Ganun din ang practice before. Kaya nagkakaroon ako ng business failures, ilang beses din ako na bankrupt. Number one is yung pinaghahalo-halo mo yung Juggle pera mo sa iba't ibang mga negosyo mo. You juggle your money. Like for example, may business 1, business 2, business 3, business 4, business 5. Si business Pero 1. isa lang yung ano mo, yung bangko mo. Like si business 1, siya yung talagang nag-earn. Tapos si business 2, hindi siya nag-earn. Kukuha ka doon ng pera kay business 1. Ang ending, si business 1, madidrain yung cash niya. Hindi mo na alam na abono ka ng abono doon sa ibang negosyo mo. Hindi na babalik. Hindi na pala profitable. Ang nag-suffer naman yung profitable business. So, dapat isang negosyo, isang account. Dapat isang negosyo, isang may hiwalay na financial statement siya. May hiwalay na income statement, may hiwalay na P&L, may hiwalay na balance sheet. Para alam mo kung hanggang kailan ka. Hanggang kailan lang siya dapat mangungutang o manghihirap sa'yo. At kung ikaw naman ay pinapahiram mo yung particular business na yun, dapat binabalik. Dapat din binabalik. Pag hindi nga na ibabalik yung pinapahiram mo, then there is something wrong with that May business. problem na yung isa. May problema na yung negosyo na yun. So, mag-isip ka na ngayon kung itutuloy mo pa ba or hindi na. Ang karamihan din naman naging fault din ng ibang mga negosyante is yung pride, yung ego. Nag-umpisa ko dito sa negosyo na to, so hindi ko pwedeng hayaan mawala to. So, lahat gagawin para ma-survive to the point na yung ibang mga negosyo ay nagsasuffer. Kaya parang ano yung tinatawag na doon? Domino effect, no? Yes, yung tinatawag natin domino effect. Nung bumagsak yung isa, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kasi na-drain yung cash ng isang negosyong mas malakas ang kita. So, pati yung earnings mo, yung income mo doon sa negosyong maganda or malakas kumita, nadadamay. Imbis na may matitira ka pang negosyo, pati sila damay sa pagbagsak. Yes. So, kaya tayo ngayon, di ba? Di ba may tinatayo tayo bagong negosyo. Tapos, hindi ka agad siya nagiging profitable. Ay, ano mo na? Minsan, yung first 3 months in operation, nagne-negative, nauubusan siya ng funds. So, ang ginagawa natin, pinapahiram natin. Pero kailangan ibalik. Pero, unti-unti niya dapat na ibabalik yun. Ngayon, we're very strong with the conviction na kapag hindi niya na ibabalik yun, or kapag kailangan pa niya ulit ng additional infusion, hindi na natin sa palalabasan. Kasi it only goes to show na yung particular business na is really not profitable. Kasi pinalabasan mo na. Pero kasi ang isa sa solusyon na pwedeng gawin nun magbawas ka ng business mo. Tama ba? Isa talaga yan sa mga para makasurvive practical na gawain. Kung medyo marami overhead magbawas ka ng expenses. At sa pagbabawas mo ng expenses, kasama na doon yung sa salary, manpower expenses. Kaya lang, there are businesses na kapag nagbawas ka ng manpower mo, ma-compromise naman yung operation mo, yung quality of services, especially if you're into service line of business, mako-compromise naman. So, dalawa, ang ano mo, saan ka ba pwedeng siguro doon sa malaking expenses. Ngayon, titingnan mo kung kahit saan mo gagawin, i-analyze mo, kung magbabawas ka dito sa particular area na to ng expenses, mako-compromise naman ang quality. Ngayon, kung mako-compromise ang quality, eventually, mauubos din, mawawalan din yung business na yan. Kung magbabawas ka naman dito sa ibang expenses, hindi naman siya enough to sustain pa din the operation. Ibig sabihin, kung nalulugi ka, kung magbabawas ka ng 100,000 in expenses, yun ang pinaka-maximum na pwede mong ibawas sa mga expenses mo. Pero, hindi pa rin siya enough para magiging profitable yung negosyo kasi magne-negative let's say 20 or 50,000 pa rin or 10,000. So, syempre, bago pa dumating doon, titingnan mo muna yung iba't ibang aspeto. Number 1 is yung marketing mo. Tama ba yung marketing ginagawa mo? Yung pricing mo, tama ba? Yung location, business location mo, tama ba? Kasi baka doon may mali.
Ngayon, pagka when all else is done, na exhaust mo na lahat um, ng pwedeng gawin, and yet hindi pa rin siya profitable, then don't hold on to it na. No? Huwag ka nang manghinayang na bitawan siya. Kasi baka sa kahahawak mo sa kanya, sa kaaabono mo sa kanya, Pati yung sa'yo. pati yung negosyo mong kumikita, At saka halimbawa yung mawawala. personal mong savings savings or na dapat hindi mo na ginagalaw, nadadamay pa. Sa kagustuhan mo, i-survive yung negosyo mo sa So, dapat doon maging maingat yung mga katulad natin entrepreneurs. Kami naman hindi kami madamot na mag-share kasi like in my case pinanggalingan ko na yung maraming failures, marami ng beses akong bumagsak sa negosyo, and sa married life namin ni Mrs. Talagang naranasan na rin natin yung rock bottom talaga na sitwasyon sa pagninegosyo. Nandiyan na yung kung ano-anong mga nangyayari sa negosyo. Nandiyan na yung after yung success, bumagsak, tapos bumalik tayo sa square one talaga or negative pa. Bumalik ako sa pagtatrabaho sa ibang company. So, yun worst na pwedeng mangyari sa isang negosyante. Nangyari na sa amin. Kaya we really learned our lessons. It may have been learnings the hardest way, pero at least tayo naman hindi rin natin inaasahan o hindi rin natin yung expect na makakabalik din tayo. But we knew deep inside our heart back then na talagang makakabalik tayo. But the process, no, napakahirap ng process. Medyo matagal. It took years. Yung talagang wala na. Talaga how many years din yun, na sobrang Pero dapat nahirapan tayo. Pero I dapat ganun, pag dumating ka sa ganung stage kasi ng failures, especially sa negosyo, siguro dapat ka pa rin positive pa rin yung mindset mo. I think yun lang yung meron tayo ng time na yun yung positive mindset. We knew that we'll be able to have to go back to business. Babalik Lagi mo isipin, babalik. Saka yung ibang tiwala sa kakayahan mo, at saka tiwala, siyempre faith in God, and yung I think ang baon lang natin ng mga panahon na yan, yung confidence na hindi mo mahalata sa amin at the time na talagang ganun nakabagsak yung kabuhayan namin. We still continue our life. Pa rin natin. Yung regular na badminton, tuloy pa rin. Exercise, tuloy pa rin. Ginagawa pa rin natin. Hindi natin inaalis yung mga bata sa private schools. So lahat ginagawa natin para ma-sustain yung ganong lifestyle. So siguro sa next post natin, sa next video, pag-usapan naman natin, ano ba dapat yung magiging demeanor mo in times of hardships na ano ba yung dapat na magiging galawan mo, ano ba dapat yung magiging actuations mo kapag naranasan mo na yung sobrang bagsak financially, para makaka-move on ka pa din, makaka-recover ka, makakabawi ka, and eventually magiging successful ka na. So I think yun yung next video na gagawin natin. Napakadami pa namin pwedeng i-share as a couple and as an individual na pwedeng makuha na ng life lessons at saka experiences. Kasi sa totoo lang, talagang grabe yung dinaanan namin. Umabot kami dun sa puntong parang ito si Mrs. ayaw nang umuwi sa bahay namin at gusto nang doon na lang sa bahay ng parents niya dahil doon sa sobrang panggigipit na sa amin. So, sa sobrang stress, naranasan na namin lahat. So sa mga next videos namin soon, ikukwento naman namin yan para at least it will serve as a lesson at saka learning points or experience din sa iba